Aminado ang Office of the Ombudsman na malala ang problema ng korupsyon sa bansa. Pero may itinutulak silang solusyon para rito. Alamin natin sa ulat ni Mela Lesmoras. Sa kanyang pagharap sa budget hearing ng Kamara, dumipensa si Ombudsman Samuel Martires laban sa mga kritisismo na kinaharap ng kanilang ahensya. Hindi na tinukoy ng opisyal kung anong partikular na kaso o insidente ang ipinupunto niya, pero binigyang diin niya na bawat reklamo na inihahain sa kanila, masusi nilang tinututukan at bawat desisyon may basihan. We can satisfy everyone. As right now, the Ombudsman is under attack from some sectors, saying that we should have not removed from the service an honest person, a person who has a lot of accomplishments. But let me just say this, that ang isa pong tao na matino, ang isang tao na honest ay hindi nangangahulugan na hindi siya nagva-violate ng batas. Kung yung po ang ibig sabihin ng grupong ito, lahat po ng dinismiss ng Ombudsman, lahat po ng hinatulan ng Supreme Court na matanggal sa serbisyo at maraming accomplishments ay dapat i-reverse ang decisions at ibalik sa serbisyo. Napakadelikado po ng ganong argumento. Para sa susunod na taon, higit 5 bilyong piso ang hinihinging pondo ng Ombudsman. Bahagi ng kanilang paglalaanan nito ay ang pagdadagdag ng kawani tulad ng mga abogado at IT personnel para na rin mas mapaigting pa ang kanilang serbisyo. Sa talakayan, naungkat din ang isyu ng korupsyon sa pamahalaan at ang Ombudsman may mungkahi para masugpo na ito. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa, not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. We have to introduce, as I'd always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Titignan ko po ito kung pwede po tayong gumawa ng educational na batas na ang pagtuturo ng isang God or yung values centered on God should be included not only in the higher education curricula but also in the basic education. Napakahalaga po nito. Bukod sa Office of the Ombudsman, humarap din sa budget hearing ng Kamara ang ilan pang ahensya tulad ng Commission on Elections. Dito'y natalakay ang paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa susunod na buwan at may babala pa ang ahensya laban sa vote buying. Ngayon, basta may nakita tayo kahit na naandyan lang sa social media, may nagpadala sa atin ng pictures, mag-showcase tayo. Mas maganda po yan para ang mga kababayan natin ay lumalakas ang loob na magreklamo. So doon po sa mga ngayon pa lamang ay na-offeran ng bayad o na-offeran ng in cash or in kind o pangako po pangako lang, yan po ay vote buying na. Mela Lesmoras para sa Bayan.